So guys, ayan, may kababayan tayo na nagtatanong, no? Sabi niya, dependent visa po ako, pwede po ba ako magtayo ng sarili kong negosyo dyan sa United Kingdom, no? Instead na maghanap siya ng trabaho, ang tanong niya, pwede ba siyang magtayo ng sarili niyang negosyo kahit online na buy and sell o online selling, mga ganyan. So dahil ikaw ay dependent, no, isa sa mga pinakamagandang perks ng pagiging isang dependent, hindi ka nakatali dun sa visa ng asawa mo. Ibig sabihin, yung asawa mo kasi, kung anong visa niya, kung ano yung work permit niya, yun ang tatrabahuhin niya. Until makakuha siya ng PR, pwede na siyang pumili ng trabaho na gusto niyang trabahuin. Ikaw bilang isang dependent visa, pwede ka magtrabaho ng kahit na ano, no? So basta available, qualified ka, pwede ka magtrabaho. At the same time, pwede ka ring magnegosyo, no? So pwede ka magnegosyo, mag-register ka ng iyong business. Dito naman sa UK, napakadali lang magnegosyo, napakadali lang. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na video, pero napakadali lang mag-create ng sarili mong business. Tapos kung kumikita ka, i-register mo lang siya. Depende kung anong gusto mong klase ng company. Pwedeng sole trader at pwedeng LLC o yung tinatawag nating limited company. So pwede din yung dalawang yung options, no? So pag-usapan natin yung difference niyan. Pwedeng sole trader, no? Tapos magre-register ka lang sa HMRC para maging legit, no? Tapos pwede ka nang mag-business. Yon. So pwede, no? Basta meron kang puhunan, meron kang platform, tapos may website ka kung online ang gusto mo na gawin, tapos may customer base ka. So madali lang naman yan. Ako kasi nagsimula ako sa mga ganyan, buy and sell ng mga Filipino products. Binenta ko, kukuhanin ko order, ibebenta ko, i-deliver ko, mga ganon. Tapos eventually aral tayo ng photography, tapos we made photography as our career. We made it as a business. So in-register ko siya at hanggang ngayon ay photographer na, at the same time nurse tayo. So pwede yan.